Mga kapuso, ngayong Monday morning, kwento ng talino, pagsisikap at tagumpay ang ating pag-uusapan at kapupulutan ng aral dahil makasama natin ang isang ordinaryong estudyante mula Pangasinan na nagpakita ng husay sa kanyang pinasok na karera. Mga kapuso, ang rank 1 sa Fisheries Technologist Licensure Examination, Adrian Cayabyab de la Cruz. Adrian, good morning sa iyo. Good morning, sir. At congratulations! Yes, sir. Thank you po. Anong feeling? Sobrang saya po Rank one. talaga. Hindi, Adrian, una, siguro tanong ng marami, bakit fisheries ang napili mong kurso? At of course, gusto mong i-pursue? Yes, sir. Nakita ko po kasi na ang fisheries ay isa sa mga priority courses ng DOST, and isa po akong DOST scholar. At nung tumitingin po ako ng mga universities na nag-offer ng magandang quality ng education when it comes to fisheries, nakita ko po ang PSU Binmalay, and sila po yung isa sa mga centers of excellence sa fisheries. Kaya pinili Of course, ko po. yan ang dito sa Pangasinan, yan talaga ang kilala sa fisheries. Pero nag-background check kami ng konti sa iyo, Adrian. Ikaw Yes, rin sir. pala ay, ang mga magulang mo ay nagtatrabaho rin sa palaisdaan mismo. Yes, sir. Somehow it influenced you? Yes, sir. Parang naging isang deciding factor din po talaga yung pagkakaroon ko po ng background when it comes to aquaculture po, na part of fisheries po talaga. Nabanggit mo yung Center for Excellence, ang Binmalay. Kasama rin natin ngayon si Dr. Marie Briones, ang Campus Executive Director ng PSU Binmalay. Ma'am, ano po ba ang dapat nating pagtuunan ng pansin? Of course, aside from the achievement ni Adrian sa fisheries, pero bakit ba dapat nating mas i-focus nga yung ating effort sa academe pagdating sa mga kursong may kaugnayan sa agriculture? Actually, number one, we have to consider that agriculture has a big, of course, contribution when it comes to our economy. Number one, in elevating the poverty, no? Especially so ngayon, alam natin. And of course, agriculture can help us, of course, when it comes to food security ng ating bansa. At I know, si President Bongbong Marcos din ay one of the focus of the government is Agenda. of the Oo. government is to Focus more on focus agriculture and pursue talaga. agriculture. Yes, exactly. At malaking magagawa dyan ng mga institution. Yes, of course. Talagang tayo ang tinatap sa academe na, of course, makatulong on how we will going, of course, to elevate, of course, sa poverty when it comes, of course, to the food security, number one. Aside from that, we have to consider also our environment, no? The protection of our environment. Mahalaga talaga yan. Mabalik tayo kay Adrian. I'm sure proud yung mga magulang mo, Adrian, of your achievement, ano? Yes, sir. But after this, do you have any bigger plans? Yes, sir. May mga plano po talaga tayo na mag-pursue pa ng greater heights sa ating career. Pero as a product of PSU din po talaga, I am considering na magbigay ng service din po talaga sa PSU someday if mabigyan po ng opportunity. And I will always consider PSU na isa sa mga priorities ko po sa Ganda aking yan, career. no? Paying it forward, sabi nga Yes nila. po. Hindi niyo po natatanong si Adrian din ay gumagawa sa palaisdaan. Yes po. Laking palaisdaan ka rin, Opo, Adrian. opo. Would you like to share it? Simula pagkabata po talaga, nakita ko na po yung mga ginagawa sa palaisdaan. So, ayun, naging factor po Mahirap ba? talaga. Nakita mo yung parents mo, mahirap ba? Sobrang hirap po, sobrang hirap. Nandyan yung puyat kapag mga harvest, and mga pinagdadaanan na mahirap na ginagawa na preparation kapag may mga dumadating na bagyo para hindi makawala yung mga Sabay isda. pa sa exam, Exactly. mag-review pa siya, gagawa pa siya dun sa palaisdaan. Kaya naman, Dr. Briones, ano ba ang ginagawa ng PSU, for example, para matulungan yung, sabihin na natin, mga mahihirap na estudyante pero matalino, masipag, at gustong magtagumpay sa buhay sa larangan ng agriculture? What are we offering? Of course, sa Pangasinan State University, no,
hindi nawawala yung support natin sa ating mga estudyante. Not only, of course, for those who are excelling, but to all. Number one, they are already having this free tuition fee and miscellaneous fee. Aside from that, of course, namigay din talaga ang ating administration ng mga tablet para sa mga batang nahihirapan when it comes to online class. Kasi remember, during the pandemic, nag-online class tayo. Kaya ang ginawa ng ating mga administration, of course, is to give yung tablet nila. Aside from that, Adrian itself is a beneficiaries ng SIM card naman natin. Kasi yung may mga cellphone naman, mga tablet, ang in-extend naman natin is to give them SIM card. Of And course, yan, yung may free access load sa na online. siya, di ba, Adrian? Yes, ma'am. Tama. At yun yung ginagamit nila. And marami tayong nagagawa para sa estudyante natin. And one thing more, Adrian, beneficiaries namin, we have, of course, our in-house review before their licensure exam. And that okay. in-house review, we conducted it sa loob po ng PSUB Mali Campus. And you know, ang nakaka-bless kasi, nakaka-amaze, ang nag-review talaga sa kanila are our high-calibered faculty ng fisheries. Aside from that, we invite also our alumni na Kaya mga naman pala nag-top nag-top 1 to eh. notch. Dahil pala tumulong sa'yo, Oo, Adrian. Ha? yung mga nag-top notch before at yung mga nasa industry na natin, we invited them, please be part naman. Okay, so sila naman ang nagturo at nag-impart sa ng kanila. knowledge sa kay Aside Adrian. from Adrian na after that, nag-external review din siya. Pero kahit paano, pumasok siya dun sa internal review na in-offer natin and that is for free. So, alam niyo po mga kapuso, out of mahigit 2,000 na nag-take ng Fisheries Technology Licensure Examination, 700 lamang yung pumasa. Yes. At ang number 1 dyan, galing po sa Pangasinan. Kaya naman, Adrian, ano bang, babalik ka ba sa PSU? Yes po, kino-consider po talaga yan. Magtuturo ka pa? Of course, we have to, sabi nyo nga, we have to share kung ano yung technique na ginawa mo para, of course, makapag-produce pa tayo ng mas maraming achiever from our Exactly. end. O siguro bago tayo magtapos, Adrian, mensahe mo na lang sa mga kabataan na nanonood sa iyo ngayon. Of course, baka meron din silang pangarap pagdating sa agriculture. Yes po. Sa mga kapwa ko po kabataan na patuloy na nangangarap at gustong makatupad yung mga pangarap po nila, ang daming bagay po na pwede nating pagdaanan, pero naniniwala po ako na ang formula para sa success ay yung formula na may pagtitiwala at paniniwala sa Panginoon. Kasi pwede po tayong magsikap, pero kung wala ang Panginoon, wala din po yung mga pagsisikap na yun. Kaya patuloy lang po na magsikap at magtiwala sa Panginoon at makita natin yung pagbabago sa buhay natin. Yun, ika nga po, the impossible will be possible. Nating tuad. Yun na yun. Maraming salamat, Adrian Cayabyab de la Cruz, and of course, Dr. Marie Briones ng Pangasinan State University. Mabuhay po kayo. At of course, congratulations sa iyong future endeavor. See you on field. See you. Diyan lamang po kayo mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV.